Good morning sa lahat. Tara, magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 16 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 7. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. Mga nakaugaliang katuruan. Marcos chapter 7 verse 1, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Verse 2, nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Verse 3, sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Verse 4, hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang tanso at mga higaan. Verse 5, kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Verse 7, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Verse 8, winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga katuruan ng tao. Verse 9, sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Verse 10, halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Verse 11, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, verse 12, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Verse 13, sa gayong paraan pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong itinuturong katulad nito. Pero guys, sa panahon natin pag alam nyo namang sensitive ang katawan nyo sa marumi, dapat maghugas kayo ng kamay. Lalo na yung mga sensitive skin katulad ko, konting kain lang ng basta't alam mo yung parang hindi hiyang sa katawan mo, allergic agad abutin mo, so konting ingat sa pagkain, tsaka kailangan dapat malinis. Pagka alam nyo namang, kasi alam nyo naman sensitive na nga yung balat nyo, tapos pa kayo, marumi pa, so talagang magkaka-allergy kayo. Ang nagpaparumi sa tao. Marcos chapter 7 verse 14, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Verse 15 to 16, walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito. Verse 17, iniwan, pang general kasi yung sinasabi ni Jesus pero lagi ko sinasabi sa inyo, pag alam nyo namang may allergy kayo, huwag kayong kakain ng mga marurumi. O kaya yung basta-basta na na alam nyo namang bawal sa inyo, huwag nyo nang kainin kasi alam nyo namang kayo rin mahihirapan sa sakit. Okay, Marcos chapter 7 verse 15 to 16, na walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito. Verse 17, iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Verse 18, hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya? Verse 19, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Again, sa mga health conscious dyan,
Siyempre, kung ano yung bawal sa inyo guys, sa generation natin. Kasi nga, ito yung sinasabi ni Jesus, pang general ito. Pero kung kayo mismo may health issue, yung mga bawal sa inyo, huwag nyo nang kainin. Lalo na yung mga, maano sa cholesterol, o yung mga may high blood, syempre bawal na dyan. Kaya, depende yan guys. Ito kasi yung sinasabi ni Jesus, pang general to, na hindi marumi. Pero, kayo na rin mismo, para hindi magkasakit, huwag na kayong kumain na alam nyo namang ikakadumi ng inyong, yung sakit. Kasi mga toxic yan guys yung mga bawal na nga kainin, kinakain nyo pa. Bawal na nga sa inyo, pa. Ito kasi yung sinasabi ni Jesus, pang general to, mga walang sakit na tao to, walang mga maintenance. Alam mo yun. Okay. Verse 20. Okay, yung verse 19 ulitin ko. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinodumi sa ganitong paraan, ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Sa mga walang sakit yan sa mga walang maintenance yan. Okay, verse 20, at sinabi, yung mga walang health issue yan, yung mga malulusog talaga yan, so pwede nyo talagang kainin lahat. Pero lagi ko sinasabi, yung mga may health issue, huwag nyo nang kainin guys. Yung mga alam nyo nang marumi, na magkakapa-allergy sa inyo, yung mga makolesterol, na alam nyo ma-high blood kayo, so bawal na syempre. Okay, verse 20, at sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Verse 21, sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Verse 22, mga lunya, mag-imot kumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Verse 23, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Pinagaling ang anak ng babaeng taga-Tiro. Marcos chapter 7 verse 24, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lungsod ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni naman na naroon siya, subalit hindi ganoon ang nangyari. Verse 25, ang pagdating ni Dabalitian ng isang inang may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu, pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Verse 26, ang babaeng ito ay isang Griego na Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumapi sa kanyang anak. Verse 27, ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak mo na ang pakainin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tao. Verse 28, tugon ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng misa ang tira ng mga anak. Verse 29, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Verse 30, umuwi ang babae at naratna niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Verse 31, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Verse 32, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Verse 33, inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Okay. Naano ako sa guys, sa Dura. Okay, ulitin ko ha. Verse 33. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura si Jesus, pasintabi sa mga kumakain ha. Pagkatapos lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Verse 34, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos inutos niya sa tenga ng lalaki, ifata, na ang ibig sabihin, bumukas ka.
Verse 35, noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Verse 36, sinabi ni Jesus, baka may gagaya nito ha, hindi kayo si Jesus. Huwag niyong luraan yung tainga ng bingi. Ang nakakagawa lang nito si Jesus lang. Kasi baka may gumaya ba, manduraan yung ay nako. Huwag kayong magpanggap na Jesus kayo. Okay. Verse 34, tumingala si Jesus. Marcos chapter 7 verse 34, tumingala si Jesus sa langit. At nagbuntong hininga, pagkatapos inutos niya sa tainga ng lalaki, ifata na ang ibig sabihin, bumukas ka. Verse 35, Marcos chapter 7 verse 35, noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Verse 36, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamalita. O diba, kasi nga matigas ang ulo ng mga tao. Parang mga marites talaga sila nung araw. Ibang klase lang. Tsaka kung saan si Jesus, nag-aanuhan sila. Dapat pagbigyan nila yung hindi yung sunod sila ng sunod. Dapat kung napagaling na kayo, yung iba naman. Hindi, nagkukumpulan sila Kaya, ini-imagine ko, kayang buhay ni Jesus nung araw, no? Daming tao lagi sa parang hindi siya makakilos ng niya. Pero nung malaki na siya nito 30 years old na siya, pero nung, yung kasi nung teenager pa siya, walang nakasulat dito, so maaring, lang siya ng kanyang, nung nagpalakas sa kanya sila Joseph, tsaka si Mary. Okay, verse 35 ulit. Marcos chapter 7 verse 35, ulitin ko lang guys. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Verse 36, sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Expect nyo na yan guys. Matigas talaga ulo, tsaka lalo sa panahon natin ngayon maraming marites. Magkakalat ka agad yan. So verse 37, buong paghangang sinasabi nila ang lahat ng kanyang ginawa. Okay, verse 37, buong paghangang sinasabi nila ang lahat ng kanyang ginagawa ay napakabuti, pinapagaling pa niya ang mga bingi at pipi. Bukas na itong chapter 8 guys. May ballpen ba tayo diyan? Bukas? 17 October 2020. Kaya nilalagyan ko ng tanda para hindi tayo malito kasi by chapter yung binabasa natin So, bukas na ito. Mahaba-haba din naman. Okay, bye everyone. God bless.